Anong mensahe ang kailangang marinig ng mga Leo mula January 12 to 18, 2025? Pwedeng nangyayari na to o mangyayari pa lang. Kung di man para sa inyo itong magiging reading, pwede baka para sa someone na malapit sa inyo o sa someone na kakilala nyo mismo. Baka may lumabas na gender mamaya, gawin nyo na lang energy, masculine at feminine energy. Pwede rin naman na huwag nyo nang pansinin ang gender. Hindi ko masasabi kung anong magiging reading, kung positive ba o negative, depende sa kung anong mapipick up kong energy. Walang masama kung papanorin ang sun, moon at rising sign kasi baka naman sa mga yan ay mag-resonate na sa sitwasyon mo. So yung nagkukos ng confusion ay ito, third party. More like nangyayari na to para sa iba sa inyo. Pero don't worry kasi mawawala na yung interest ng someone. Kung sino man yung na-involved sa third party situation, mawawala na yung interest niya dun sa third party. At makikipag-ayos na siya dito. Magko-confess siya actually. Ko-confess muna siya sa totoong nangyari, tapos makikipag-ayos. So again, ito ay probably nangyayari na. Pero para saan pa yung confession, di ba, kung nangyayari na? Who knows? Para sabihin yung side niya, kung bakit nag-lead sa third party situation, anong nangyari, di ba? Bakit na-fall sa third party? Anyways, pwede rin namang nag-explain na kasi nga, sabi ko nga kanina, pwedeng nangyayari na to kung mangyayari pa lang. So, kung nag-explain na, edi gusto nyo makipag-ayos. O sabihin natin na-reject na yung kanyang unang approach. Hindi siya titigil. Uulitin niya ulit. Kasi nga willing siyang magbago. Gusto niyang maayos ulit ang relasyon. Yun yung unang senaryo. Pero tingnan natin yung partner. Natatamaan ng reading na to. Partner ng Leo, Scorpio, Sagittarius, at Scorpio ulit. So, punta tayo sa pangalawang senaryo. Meron pa ba? Well, ang case kasi dito, may someone na ayaw makipag-socialize. Okay? Whether kayo mismo to, o ito yung ma-encounter yung tao, o person nyo, o malapit sa inyong tao na all of a sudden, biglang naging cold. Walang interest makipag-usap. O para bang gusto na lang niya mapag-isa. So, whether nangyari na to o mangyari pa lang. Pero ang maganda kasi, bumaliktad nga itong Five of Swords natin. So, more like, ayun, magiging approachable na siya, kalagay dito. Kung naging snobbish yung tao, magiging approachable siya. Okay? So, whether nangyari na o mangyari pa lang. Pero, ganun yung step by step na mangyayari. May magiging cold. Tapos, after niya maging cold, magiging approachable na siya ulit. So, sino naman kaya kung ganon?
yung tao na magiging somewhat cold sa iba sa inyo for some reason. O baka nga nangyayari na to. Pero don't worry, babalik na ulit yung communication. Magiging approachable na siya ulit. Kapwa nyo Leo, Libra, at Cancer. Ngayon, lagyan natin to. Kapatay bang senaryo? Pwede natin makuha dito. So, sa case na to, ang tatamaan ng reading ay babae. May jowa siya. Pero hindi siya kasal. Pwedeng nagli-live-in o hindi. Basta may jowa siya. Yun nga lang, hindi siya kasal. Wala ring anak. So, yun lang yung tatamaan ng reading na to. Whether kayo mismo to. O ito yung kakilala niyo. Kasi general reading to, remember. So, kunin nyo lang yung info na sa tingin nyo ay fit sa inyo. So, yung tao dito ay ano to? Magiging somewhat maluko. Pwede nga mangyayari na to eh. Sa bagay kasi nga, maraming nagkapera nitong nagdaang buwan, di ba? Mga buwan. Kasi yung iba kasi, November pa lang, binibigay niyo yung 13th month pay o ano ng bonus. O pagkakaperan. So, nitong mga nakaraang buwan, nagkapera nga yung iba. So, syempre, di maiwasan na bumili ng mga gusto. So, ngayong week na to, dahil nandito yung High Priestess, maisipan niya na magtipid-tipid na. Pero baliktad to. Itong ating tawag dito. Babae. So, more like hindi niya sasagawa itong plano. Although, naisip-isip na niya magtipid, pero hanggang isip lang yun. Ayun, neglectful, oh. So, makakalimutan niya yung dapat niyang gawin. Na yun nga, magtitipid na dapat siya, pero ayun, bumuli siya ulit. Ano kasi siya pwede rin ang reason kung bakit siya bumibili ay yun yung way ng pag-cope up niya, yung pag-shopping. Di ba may iba-ibang response ang tao sa stress o traumatic experience. So, sa case na to, ito yung way ng pag-cope up niya ay bumili. Okay? Bumili. Kasi yun yung feeling niya mag-bring ng happiness sa buhay niya. Anyways, eto. Punta tayo dito sa susunod. Kung masasabi nito. Bumili ako nito. Kaya lang hindi ko alam kung original ba ito. O hindi. Sayang naman yung pera ko. Pero mukhang hindi original. Sabi daw kasi hematite to eh. Pag nagre-reddish brown, mukha siyang nagre-reddish brown. Noong una hindi ko napansin. O baka nabulag lang ako. Namilik mata ko. Para maging authentic. Dapat daw reddish brown.
Parang kakulay niya yung Mars. Dahil yung bato daw ay ganun, hematite. Baka nga original to. Sana nga, sayang din pero display na rin natin. Oh. Ang weird naman ito. So, sa case na to, meron tayong rain. Pero yung rain ay mga spider. Ang weird. Ito, crematorium. So, diyan dinadala yung mga bangkay. Kumbaga, yan sinusunog. Imbis na ilibing. Ayun nga, sinusunog na lang. At ilalagay sa urn. Kasi ito ay destroying eh. Ayan ito. May ano tayo. Rain. So probably, kasi rain, more like, ini-embody niya yung sadness, di ba? Pag umuulan, usually, kino-correlate siya sa sadness. Dahil sa presence ng dark clouds, nagiging malungkot ang environment. So, ang dating dito, mag-move on kayo. Hindi nyo hayaan na maging malungkot kayo. At i-destroy nyo o ito-terminate o i-release, i-let go, anything na pwedeng mag-cause ng sadness. Ganun eh. So, more like pag-move on to. So, ano ba yung pwedeng pinagugatan ng sadness at magpapasya yung iba sa inyo na mag-move on na lang, di ba? Kaysa maburo siya sa pag-iisip ng past, eh, mag-move on na lang. Ito, di-destroy nyo nga, oh. More like yung negative thoughts o i-let go na niya yung mga toxic people, situation, memories. Pero ano kayang pinagugatan? Ay, ano to? Ang pinagugatan, Diyos ko. Ten of Cups. Pero, nagdagan pa nga natin. Gawin natin tatlo. Well, ang case kasi dito, pamilyado sila eh. Ay no, sa Ten of Cups. Pero pag kasi nakita ko itong Two of Swords, pwede rin siyang may kinalaman sa no contact. Kasi walang may gustong ayaw niya mag-move. Eh, nakukontrol siya. Wala siyang magawa. Kundi, ay, amupo na lang. Kasi nga, hindi niya alam gagawin niya. Ito namang Four of Swords ay probably disconnection. Natulog na lang yung connection. Natulog yung tao. Ayaw niya makipag-usap. Natulog siya. So, ang sitwasyon na to ay all about family. Okay? So, yung tatamaan ng reading na to, whether kayo mismo to o someone na malapit sa inyo, na pamilyado, na yun nga, whether nangyayari na to, mangyayari pa lang, na nag-undergo na problema sa communication, saka hindi na sila nag-uusap, probably. Dahil dito nga,
matagal-tagal ng panahon na hindi sila nag-usap. Mga 2 weeks. 2 weeks and above. Na para bang magpapasya yung iba sa inyo. Na mag-move on na lang. Sasama din dyan yung ghosting actually. Ewan ko anong pinaggugatan, pero hindi sila nag-uusap. More like nag-away sila o ginost. Hindi ng ghost. Pwedeng ganun. So, sino ang tatamaan ng reading na to? Ito yung person ng Leo. So, again, pwede nangyayari na to. Mangyayari lang. Pero kung nangyayari na siya, wala pang reconciliation sa to siya. So, ito yung person ng Leo. Mamaya yung kakilala. Baka sa kakilala to, mama. So, ito yung person ng Leo. Cancer. Cancer yan. Pisces. O Pisces ulit. Pero kung kakilala, sabihin natin hindi tumama sa inyo, di baka doon sa kakilala niya. Kung kakilala, Capricorn. Leo. Kapwa nyo Leo. Ito. Aries o Scorpio. Ngayon, dito pa nga rin tayo. Maduman. Pero at least, baliktad na siya. Hindi na ganun ka buisit yung babae. Kasi itong distortion, pag nakita ko yan, yan? Mental problem. Pag nakatayo. Okay? Kasi basag yung personality niya, basag din yung perception niya. So, hindi siya makapag-isip ng tama. Diba? So, pag ganyan, hindi makapag-isip ng tama, prone sa kalokohan. Diba? Kasi hindi na niya alam kung anong dapat niyang gawin. Wala na siyang common sense or rational thinking. Pero since, sila, baliktad, so, may confession na maaaring mangyari. Kasi, kung ito ay baliktad, yan card din ng lying. So, may someone na mahilig magsinungaling. So, probably yun din yung pinagugatan. Siguro, ng galit dito ng babae. Pero, babae yung nagalit. Kasi, nakita niyo naman, madwoman. Pwede rin naman sa lalaki. Kasi wala ritong madman Adi, sama na rin natin lalaki. Pero, tatama lang siya kung introvert siya. So, again, babae. Yung tatama na willing nito. Pwede rin sa lalaki, pero kung introvert siya. Kasi may someone na naglay sa kanya. So, nabuisit siya ba? Ngayon, yung naglay sa kanya ay magko-confess o matatauhan. Alin man sa dalawang yan. Matatauhan sa ginawang kalokohan at balak na ituwid ang maling nangyari. Ayun. Yan ang pwedeng senaryo. Magko-confess gusto na niyang ayusin yung nagawa niyang pagkakamali. Kasi ito, siya nabaliw na siya dito So ito, naging normal na ulit siya. Naging normal na yung takbo ng pag-iisip niya. Okay? So ano kaya yun, di ba? Parang may idea tayo. Ano bang pwedeng pinagugatan, di ba? Sabagay, lying na yung sinabi ko. Yun yun. Pwedeng dahil sa betrayal, any form of
deceit. Okay? So, in general na lang. Di ko nakiklear yan. Sino? Punta na tayo dito. Ay, yung isa pala. Mga masasabi nito. Ay, dalawa pala. Bouquet at the train. Teka, masikip. Paano ba ito? So, paano yan? Traveling to. More like traveling o may papadala kayong product. O may bibilin kayo online. Kasi mukha tong delivery. Delivery ng parcel o product o package. Na yun nga, ang ikasasayan nyo. Bouquet kasi ay usually card ng surprise, happiness, being thankful, saka card ng ano ba? Happiness, joy, gift. So who knows? Baka may magpadala sa inyo. Yun lang naman naisip ko eh. Parcel. Order online. Ito na. Paparating na. Ngayon, baka may magpadala. Who knows? Padala ng gift o money na masa-surprise kayo. O baka surprise traveling. Di ba? Pwede rin. Surprise traveling. Sabihin nating business. Merchant yung iba sa inyo. So, more like masa-surprise sila. Gaganda ang takbo ng kita. O may magpapasaya na lang siguro sa inyo. May someone na magpapasaya sa inyo. Visitor. O baka kayo yung magpapasaya ng ibang tao. Pwede rin naman ganun. So, expect natin ng visitation. Okay? Visitor. Ngayon, ibang case din ay promotion. Pwede pa ba yun? So, tapos na yung November, December. So, depende. Kasi who knows, baka may mag-resign. So, yung iba sa inyo yung magta-take over nung position nung nag-resign. Diba? So, case-to-case basis. Ang mahalaga may iba sa inyo na matutuwa dahil mapopromote kasi doon na to papasok sa progress, promotion o award, reward. Ito pala, award, reward. Magiging blessed kayo dito. Paparating na yung blessing. Mahalaga. Ngayon, last spread na to. Kukunin ko na yung last deck. Yung kanina hinawakan ko. Hoy! The Clover, Surprise. Paras kasi silang surprise card pero didepende pa rin yan sa huling card. Sana maganda. Maganda pa rin. Diba? Ito talaga literal na money. Pero, kasi yun small amount of money. Pero at least money pa rin yun. O small opportunity. Pero tingnan natin. Ay, pala nakalagay. Minsan kasi nalilimutan ko yung meaning Kaya maganda rin yung may ganyan. May kodigo. Di ba?
Kaya kailangan mag-aral-aral din. Dahil may chance nga na makalimot. Anyways, ano to? Pathway? Kasi, sa mga ibang deck, kasi alam niyo naman, mahilig ako magbasa. Mahilig ako gumamit ng mga kung ano-anong cards. Ito train merchant to Ito, pathway parang sa keeper. Na pwedeng may kinalaman sa patience. Pwede rin naman tong kasi iba kasi siya doon sa crossroads Ito ng pathway Ano siya kasi, dagdag info. Lenormand to, pero 36 cards lang yun, mo. Nasa 43 na tayo. Ano siya, dagdag info. O, sabihin natin, gawa-gawa nung creator para lang maiba yung reading, karon ng ibang information. Maganda nga yung ganun Ako, mas preferred ko yung ganun. Yung may dagdag info. Okay lang mag-aral ulit. Kaysa paulit-ulit yung sinasabi. Mahirap. So, sa case na to, pala nakalagay yung patience, o diba? Katulad lang din doon sa keeper na pathway. Na kailangan ng patience. Kasi, ano siya more like long road. So, hindi mo alam kung hanggang kailan ka titigil. O, hindi mo alam kung hanggang kailan ka maglalakbay. So, walang kasiguraduhan. Pero kung pathway man yan, more like years, oh my God, years, grabe naman. Opportunity. Next year pa dadating, kaloka naman. Who knows? Tingnan natin. Kung ganun ang eksena, na years from now pa darating, a year from now, o max na siguro yung 3 years. Tungkol saan kaya? Kasi kailangan ng matinding patience dito Oh. Well, unang naisip ko ay pwedeng tungkol sa crush. Halimbawa, may crush yung iba sa inyo, hindi magiging kayo agad-agad. O may gusto kayong tao para sa anak nyo. So, case-to-case basis. Kaya lang, hindi pa mangyayari na magiging sila. O magiging kayo. Kasi nga, nandito yung pathway. Kasi ano to pwede rin tong card ng crush. O new feelings. O admiration. So, reconciliation sa ex o magiging sila ng crush. Malabo pa. Depende. So, i-clear natin yan mamaya. Nagamit ako nung isang deck. Kung sino yung tao. Okay. Kung sino yung person na tatamaan ng reading. So, yun yung unang senaryo. Pangalawa, na mukhang malabo. Kasi may magpo-promise sa iba sa inyo. Kaya lang nga, bukod sa baliktad to, ito pa, may patience. Mangyayari naman siya. Basta nakita ko yung word na patience. Mangyayari yan. Kaya lang kailangan mo ng matinding paghihintay. Parang 3 of Wands. Kailangan mo lang maghintay. Yun nga lang kasi, walang kasiguraduhan. At hindi mo rin alam kung hanggang kailan ka maghihintay. So, nakakapagod. Dahil wala kang idea kung hanggang kailan ka maghihintay. Pero kung maghihintay ka nga, yung iba sa inyo, ay possible naman yung possible mangyari yung promise. So, sabihin natin ang promise
ay ikakasal na. Halimbawa lang. Sabi, ikakasal na raw. Tapos, hindi pa pala. Ganun. O sabihin natin, sabi, bubukod na raw. Bubukod na yung pamilya nyo dun sa pamilya ng asawa. Example lang. Tapos, hindi nangyari. Kasi nga kulang sa budget. Mahirap. Mahirap bumukod pag walang budget. Kaya, ayun. Walang ibang choice kundi makisama pa rin sa magulang. So, ganun. Ganun yung example dito. Pangakong di natupad. Pero matutupad naman yun. Yun nga lang mga years from now. So, again, max na siguro in 3 years. Pero again, tuloy-tuloy kasi siya. Hindi mo masabi kung kailan. Pero kung maghihintay nga, doon papasok yung reward. Ngayon, doon sa reconciliation sa ex, malaki chance doon din tatama to eh. Malabo. So, kung reconciliation sa ex o crush, reconciliation sa ex o magiging sila ng crush, di ba? Malabo. Pwede naman, hindi nga lang masabi kung kailan. Okay? Pwede mangyari, hindi nga lang masabi kung kailan. Kailangan maghintay. So, sino yung tatamaan? Sinong Leo? Ito yung X muna tayo. X, Capricorn, Virgo, Aquarius. Ito yung crush. Isa sa air sign. Gemini, Libra, Aquarius, Scorpio, Sagittarius. Ang haba na pala ng video na to. Wala pa tayo dito. So, sa case na to, babasahin ko na lang. Okay? Para mabilis. Kunin nyo lang yung info na sa tingin nyo ay fit sa sitwasyon nyo. Kuha ako ng 6. Nothing has gone wrong. Trust the process. This connection is divinely timed. O, di ba? Para dun sa may crush kanina na sinasabi ko, yung crush o ex na malabo pa mangyari. Di ba? Sa week na to. Kaya nga sabi ko, years from now pa ito mangyayari. Pero don't worry. Since nandito nga itong train natin, saka itong divinely timed. So, malaki yung chance na reward sa effort ng paghihintay. Divinely timed naman daw ang connection nato. So, divinely guided ng universe. Stay optimistic. Positive thinking and faith will bring romance into your life. Forgive and release. You are stronger when you carry love and forgiveness rather than anger. Gratitude. You need to be grateful for the love already present in your life to attract more of it. Apat na to. Keep the door open. Don't be so focused on a closed door that you don't see the ones which open for you. Open yourself to love. It is safe for you to let your heart be seen. Don't be scared. Anyways, hanggang dito na lang. Goodbye for now.